Once again, Happy Father's Day po sa ating mga magigiting na tatay, bata man yan o matanda. Happy Father's Day po. So simulan po natin ang ating pag-uusapan ngayong linggong ito sa apat na tanong. Apat na tanong lang po ito. So first one, alam po ba natin ang salitang tatay? Amen. Alam po natin yan. Alam po ba natin kung ano ang ibig sabihin ng tatay? Ayun, isa lang ang may alam. Alam po ba natin kung ano ang mga gampanin ng ating mga tatay? Amen. Yan. At alam ba natin ang kanilang mga ginagawa? Ano ko? Ano ba ginagawa ng mga tatay natin? Alam po ba natin? Yes, alam po natin. So para po mas maintindihan natin at para maging klaro po sa atin kung ano po ba yung mga gampanin ng ating mga tatay, ay pagkumparahin po muna natin sila ni nanay. So, ayan, ipa-flash ko po sa screen. Ayan. Alright. So pagkukumparahin po natin ang ibig sabihin ng nanay at ng tatay. Unahin po muna natin si nanay. Si nanay po, siya ay isang woman, isang babae na may relasyon sa kanyang anak. And then sa tatay naman po, siya naman po ay isang man, lalaki, na may relasyon sa kanyang anak. Pangalawa, ang nanay po ay sila yung nagpapalaki sa anak ng may care and affection. Habang sa tatay naman po, sila naman po yung nagbibigay ng care and protection. So, sa last definition po natin, meron pa po ditong sinabing, ang nanay daw po, they are looking after someone kindly and protectively. Sometimes, sobra-sobra. Hindi lang po yan minsan. Madalas, sobra-sobra po yung ibinibigay natin sa ating mga anak. Tama po ba mga nanay? Amen. Sobra-sobra po yan. And habang sa tatay naman po, tinatrato po nila yung anak nila once again na may protection at may kasamang alaga. Protective care. So, dyan po sa mga definition po natin ng mother and father, ano po kaya yung isa na pinagkaiba nila? Makikita po natin yan dyan. Ano po yung isang salita na pinagkaiba ng nanay at tatay? Ayan, naririnig ko. Yan, and that is the affection and protection. So parehas po ang nanay at tatay natin, sila ay may concern sa atin. They care for us. At kanina po nabanggit natin na parehas silang pinoproteksyonan yung kanilang mga anak. But mostly, ito po, i-highlight natin si nanay kasi more on affection po si nanay. Ano po ba yung affection? So, ang affection po, it's more on physical. Yan, yung mga physical service, yan, naalagaan natin mga anak natin, yayakapin natin, tatabihan natin sa mga oras na kailangan nila tayo. Habang si tatay naman po ay more on protection. So, ano naman po ang ibig sabihin ng protection? So, yung po yung sinisigurado nila na safe ang kanilang mga anak. So, hindi lang mga anak, sabi po dyan kanina, treat protection to someone or something. So, hindi lang anak ang kanilang pinangangalagaan, kundi marami pang iba. So, again, with that two words po na pinagkaiba ni nanay at ni tatay, sino kaya ang may pinakamabigat or may mas mabigat na responsibilidad? Mother? Kapayag ba kayo mga tatay, mga nanay daw ang may mabigat na responsibilidad? Sino po? Nanay o tatay? Ayan. So maybe some of you sasabihin pong si nanay kasi nakita niyo naman po at kita natin ang kanilang mga hirap. And some of you will say si tatay kasi ginagawa niya ang lahat para suportahan ang pamilya. So nire-respeto ko po kung ano yung desisyon niya dyan. Pero pasensya na po dahil ngayong araw po ay Father's Day, i-highlight po natin ang ating mga tatay. So, akala po kasi natin si tatay tagahatid lang sa school, hahatid lang tayo sa mga pupuntahan natin. Akala natin si tatay tagabigay lang ng baon o ng pera kay Mrs.
Nagbibigay po ba? No. Nagbibigay po ba ng pera yung mga tatay natin? Amen. Well, part po ng role ng tatay yung mga binanggit ko po. Pero bakit hindi natin pansinin pa po isa-isa yung mga hard works na ginagawa nila bukod doon sa pagbibigay ng pera, sa paghahatid, sa pagpapasakit ng ulo sa kanilang mga misis. So before we officially start po, mag-i-start na po tayo, let me share lang po this short story. Ito po ay napanood ko lang po sa TV. So may mag-asawa pong namatayan ng anak doon sa palabas na napanood ko po. Siyempre, si nanay, masakit po para sa kanya yon. Mabigat para sa kanya. Habang si tatay naman, kita ko din naman po yung hirap niya sa nangyari. Pero tahimik siya. Hindi mo makikitaan ng luha. Unlike kay nanay, nakikitaan ng luha. Pero kay tatay, hindi. So doon sa napanood ko pong palabas, typical na tatay yung nakita ko. Hindi pinapakita kung ano talaga yung nasa saloobin nila o yung nararamdaman nila. And then one time, parang napuno yung nanay dahil pagod, grabe na yung pag-iisip. Then sinabi po niya sa kanyang asawa, "Di ka ba apektado? Natanggap mo na ba kagad na wala na yung anak mo? Ganon na lang ba sa'yo yun? Ganon kadali ba sa'yo na kalimutan yung anak mo?" So yan ang response ng nanay sa tatay. Pero hindi niya alam, hirap na hirap din itong si tatay. So sadyang hindi lang po niya pinakita na nahihirapan siya. Bakit? Kasi nga ang role ng ating tatay ay proteksyonan tayo. Hindi lang yung anak, but also yung asawa. Sabay silang nagluksa nung namatay yung anak. Sabay silang nalungkot. Sige, sabihin natin napagod, nawala ng gana sa buhay. Pero hindi hinayaan ng tatay na sumabay sa nararamdaman ng kanyang asawa. Kasi gusto niyang proteksyonan ang kanyang asawa. Gusto niyang maging kalakasan sa kanyang asawa. Di ba, pag malungkot po tayo, gusto nating maramdamang safe tayo. Para kahit papano, sumaya tayo. So sa story po na sinabi ko, somehow nalinaw na sa atin kung ano po ang kanilang mga gampanin. O kung ano ang gampanin niya. Pero tandaan po natin to, no matter how good they are, kahit ganong kabait pa yung tatay natin, hindi pa din sila perpekto. Hindi perpekto ang ating mga tatay. Dahil dumadating talaga yung pagkakataon na nagkakamali sila. Di ba minsan nagdedesisyon sila ng mga bagay na ikabubuti. Pero ang ending, hindi maganda. So may pagkakataon din po na hindi nila maipakita sa atin yung pagmamahal nila. Tama mga tatay? Naipapakita po ba natin? May nag-email sa likod. So, minsan, hindi rin po nila masabi na masaya sila para sa mga bagay na nagagawa natin. Pero, pag nagalit, ramdam mo yung himagsik ng mundo sa'yo. Tama? Tama. Pero out of those na masasakit po na sinasabi or nasasabi ng ating mga tatay, hindi man nila mabigkas ng salita na gusto nilang sabihin, ay sinisigurado lang nila na okay tayo. Nasa tama tayong landas at hindi tayo nasasaktan at marami pang iba. Mamaya pag-uusapan pa po natin yung bagay na yan. So in Bible, madami pong iba't ibang story ang mga tatay. At kung papansinin po natin, halos lahat sila ay nag-fail. Pag nag-fail po sila pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pero, hindi po nila hinayaan na matapos dun yon. Instead, nagpatuloy sila, bumawi po yung mga tatay para makasunod sila muli sa nais ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa umagang ito, pag-usapan natin kung ano po ba talaga ang mga responsibilidad ng ating mga ama, bukod sa mga ginagawa at pinapakita nila sa atin. So ano ba talaga yung tunay na nararamdaman ng ating mga tatay? Kasi hindi nga po nila pinapakita yung sa loobin nila. So ano kaya yung totoo
nararamdaman nila? Ano kaya yung kalagayan ng ating mga tatay sa mga bagay na ginagawa nila? Sige nga, tignan nyo po yung kung kasama nyo po yung mga tatay nyo, tignan nyo nga po sila. Yan, yung mga asawa nyo po, tignan nyo nga po. Yan, bukod sa gwapo, ang ating mga tatay. Gwapo po ba? Amen. Gwapo po ba? Ayaw sumagot ng iba. Ito malakas to, ito medyo mahina. Gwapo po ba? Amen. So bukod po sa gwapo ang ating mga tatay, ano po ba ang mga katotohanan sa ating mga tatay? So first one is, responsable po ang ating mga tatay. Mga tatay, responsable po ba tayo? Amen. Makalat lang sa bahay. O yan. So hindi man po halata, hindi man natin nakikita o nararamdaman, responsable po ang ating mga tatay. Lalo na sa mga desisyon na ginagawa nila. So basahin po natin ang isang story sa Bible. Isang storya ng tatay kung saan nagpakita siya ng responsibilidad. So basahin po natin sa Genesis 21 verse 9 to 13. Minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ishmael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." So labis po itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din po niya si Ishmael. Ngunit, sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ishmael." So kung kayo po si Abraham, ano po ang inyong mararamdaman sa sinabi ni Sarah? Palayasin mo yung anak mo. Ano mararamdaman nyo? Masakit. Mahirap. Di ba po? So, ang hirap dahil anak mo si Ishmael. Pero nais palayasin ito ni Sarah. So, labis po itong ikinalungkot ni Abraham. So, dahil labis itong ikinalungkot ni Abraham at alam ng Diyos ang kanyang pinagdadaanan, kinausap ng Diyos si Abraham. Ito po yan, yung sinabi dyan. Yan. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina." So yan ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Kung babasahin po natin yung mga susunod na story dyan, yan, nagbigay pa ng blessing ang Diyos kila Ishmael. Hindi po pinabayaan ito ng Diyos. So last question before po tayo mag-proceed. Kung kayo si Abraham, anong mararamdaman nyo pag pinaalis nyo na sila? Pag pinaalis na po sila. Mahirap pa din, masakit pa din po. Ang hirap kung saan ka lulugar. At kung ano ba dapat ang gagawin mo. So dito po sa katangian ni Abraham, nakita natin na imbis nasisihin ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah, ay ginawa niya ang kanyang responsibilidad bilang isang tatay. Kahit nahirapan siya, ginawa niya ang responsibilidad bilang isang tatay. Hindi lang yan. Sa halip na sisihin po ni Abraham ang iba, "Lord, ba't ka ganito sa buhay ko?" Ang pinakita ni Abraham na siya ay isang tunay na makadiyos. Isa siyang ama na makadiyos. At dahil siya isang tunay na makadiyos, ay tinanggap po niya ang kanyang sariling pagkukulang at pagkakamali. So sa kabila po ng responsibilidad nila, ay nahihirapan po ang ating mga tatay. Mga tatay, nahihirapan po ba tayo? Nahihirapan? Tatlo lang ang sumagot. Nahihirapan po ba tayo, mga tatay? Umami na kayo, hindi magagalit yung mga asawa nyo at anak nyo. Nahihirapan? Amen. Madali po bang maging tatay?
Madali po ba? Madali. Madali daw po. Sino nag-agree? Madali ang maging tatay. Ayun, ni kumamot ng ulo sa likod. Madali po bang maging tatay, mga tatay? Hindi. O, yung iba, medyo madali daw. So, wala pong tatay ang hindi nahihirapan. Kaya sa bawat desisyon, aksyon, o plano ng ating mga tatay, ay nahihirapan po sila. Kahit simpleng pagsabi ng oo, isang sakripisyo yan para sa kanila. Di ba mga anak, payagan, pag nagpaalam ka, nahihirapan yung mga tatay natin na magsabi ng oo. Pag may pinagpaalam ka mga bagay, mahirap bigkasin ang salitang oo para sa ating mga tatay. Kasi nga, nahihirapan sila. Beside doon sa nahihirapan sila, sila po ay nagsasakripisyo. So basahin po natin ang isa pang mga kwento ni Abraham, kung saan makikita natin ang isa sa pinakamalaking desisyon na ginawa niya para sa kanyang pamilya. Basahin po natin ang Genesis 22 verse 1 to 2 and 6 to 12. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman ni Abraham. Sinabi niya sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Tay, ano iyon anak? Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. At sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay nun. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. At pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inaayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. So nung sasaksakin na po ni Abraham ang bata, ang kanyang anak, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabing, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. So again, kung tayo po ba ang nasa kalagayan ni Abraham during that situation, ano po ang mararamdaman natin? Iaalay yung anak ninyo. Anong mararamdaman ninyo? Mas masakit, mas mahirap. So yung kwento ko po kanina, yung kwento na binasa natin kanina, nilet go po ni Abraham ang kanyang anak na si Ishmael. Masakit yun, mahirap sa tatay yun. Lalo na buhay ang pinag-uusapan natin sa kwento. Ang mga tatay po natin, madaming sinasakripisyo yan. Tulad na lang ng mga bagay na gusto nila. Halimbawa na lang po yung trabaho na gusto nila. Para sa iyong anak, para sa inyong pamilya, nilet go yan ng tatay nyo. Barkada, yan ang isa sa pinag-aawayan ng mga mag-asawa, ang barkada. Pero anong ginagawa ng tatay? Nilelet go niya ang barkada. Bakit? Para lang mabigay yung atensyon sa inyo. Oras niya, binibigay niya para sa iyo at para sa inyo. Kaya ang tatay, hanggat kayang tiisin ang mga bagay, ay titiisin po nila yan. So they are sacrificing para lang mabigay yung mga bagay na nais natin. Mapag-aral ka, magawa mo yung mga bagay na gusto mo, mabili mo yung mga nais mo. Mga anak, ito, para sa ating mga anak, alam mo ba yung mga bagay na ginagawa ng tatay mo para lang masuportahan ka? Mga anak, alam niyo po ba yung ginagawa ng mga tatay nyo? Mabigay lang niya yung mga gusto mo? No, hindi daw, sabi ng isang bata.
Bukod sa pagtatrabaho, alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng tatay niyo? So sino po tayo para magalit sa kanila? Sino tayo para magtampo sa kanila kung hindi naman natin alam yung mga bagay na sinasakripisyo nila para sa'yo? Naalala ko ulit yung isang favorite ko pong pinapanood sa Tulfo. Isa lang po yun na hindi po ako subscriber ni Tulfo. So yung napanood ko pong scene doon ay yung galit na galit yung anak sa tatay. Tingnan nyo, dinala pa kay Tulfo. Bakit? Bakit galit na galit yung anak? Kasi hindi lang nabili yung tumbler na gusto niya. Hindi lang nabigay yung hinihingi niyang baon. So, gano'ng kahirap para sa tatay yon? Diba? Kulang na lang ialay ng tatay yung buong buhay nila. Ibenta nila yung sarili nila, wag lang silang magkulang para sa'yo. Sa tatay ko, dyan tatay ko, nahiya ako. Nagtampo ako sa tatay ko. Pero hindi ko maalala kung kailan, pero feel ko lang nagtampo ko. Pinilit kong magtampo sa kanya. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko po alam kung kailan ako nagtampo sa kanya. Pero, nagtampo ako sa kanya dahil lagi na lang, church. Ang bait sa church pagdating sa bahay. Sino yung mga ganun tatay? Yung ganun din ba ang tatay nyo? Hindi, tatay ko lang pala yun. Totoo. Oo siya ng oo sa church. Ang bait-bait sa church. Sige po. Kung saan lugarin na nakapunta, sige po. Pero ako, simpleng minsan, magpapahatid lang, magpapasundo. Hirap na hirap. Yun yung bagay na yun, naiintindihan ko. Pero, pinilit ko talagang magtampo kasi gusto ko maramdaman yung pagkatatay niya. So not knowing, hindi ko alam na nahihirapan din pala siya. Kaya mga tatay, hindi ko man po alam kung ano yung ginagawa o pinagdadaanan nyo. Kayo lang ang may alam nan. Pero naniniwala ako na ang isang tunay na tatay ay handang magsakripisyo ng walang alinlangan. Yeah, amen daw. Agree na agree yung mga tatay natin. So, hindi baling masaktan ang tatay natin. Wag ka lang masaktan. So, kahit na walang kasiguraduhan yung mga bagay na ginagawa nila, yung dinidesisyonan nila, handa silang magsakripisyo. Yan yung nakikita ko sa bahay ngayon eh. Yan, desisyon. Tapos ang ending, si nanay din ang sasalo ng desisyon. Kahit walang kasiguraduhan sa mga bagay na dinidesisyonan nila, handang magsakripisyo ang ating mga tatay. Pero, bakit po ba sila nagsasakripisyo? Ba't kailangan magsakripisyo pa ng ating mga tatay? And number 3, it's because mahal tayo ng ating mga tatay. Mga tatay, totoo po bang mahal niyo po kaming mga anak niyo? Mahal niyo po ba yung mga asawa niyo? Ayun. Parang mas malakas yata yung amen sa mga anak. Isa pa, mga tatay, mahal niyo po ba yung mga anak niyo? Mahal niyo po ba yung mga misis niyo? Ayan. So, mahal po tayo ng ating mga tatay. Sabihin niyo, ate, hindi ko nga nararamdaman yung tatay ko eh. Ate, laging ang galit si tatay sa akin eh. Paano mo nasabing mahal ako nun? Lagi nga ako pinagbubuhatan ng kamay. Kung makapagbitaw ng salita, parang hindi ako anak. Paano mo nasabing mahal ako ng tatay ko? So let's read the Hebrews 12 verse 10 to 11. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, totoo to, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis tayo. Pero pagkatapos noon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So sino dito yung tumatawa pag pinapagalitan? Sino dito yung tumatawa pag pinapagalitan? Ako lang yata. Minsan ngumingisi ako pag pinapagalitan ako. Di ko alam bakit ba. Dahil ba natatawa ako sa kanila? Natatawa ako sa ekspresyon ng mukha nila?
Pero honestly, sino po dito yung natatawa pag pinapagalitan? Sino yung masaya? Yung pagkatapos pagalitan, ang saya-saya. Sino yon? Meron ba? Meron? Meron na, meron. Alright. So, sabi dyan sa verse 11, hindi tayo natutuwa. So, walang natutuwa. Naiinis tayo sa kanila. Naiirita tayo sa kanila. Sila na'y galit, tayo pa yung mas galit. Diba? Kanina, binabanggit po ako na may pagkakataon na hindi nila maipakita yung pagmamahal nila sa atin. Hindi rin nila masabi na masaya sila para sa mga bagay na nagagawa natin. Pero pag nagalit, ito po yung binabanggit ko kanina, pag nagalit sila, ramdam mo talaga yung himagsik ng mundo sa'yo. Para kang binagsakan ng langit at lupa. Pero again, out of those sa masasakit na nasabi nila o hindi nila mabigkas na salita, ay sinisigurado po nila again na tayo ay okay lang. Nasa tama tayong landas, hindi tayo nasasaktan. Kaya nga pag nagbo-boyfriend ka, di ba? Grabe ang higpit nila. Bakit? Kasi nga, ang role ng tatay ay proteksyonan tayo. Mahal ka ng tatay mo kahit hindi sila kumikibo. Mahal ka ng tatay mo kahit nagagalit sa'yo yan. Kahit doon lang nila na ipapakita yung nararamdaman nila. Alam niyo ba kung bakit nakakatakot magalit yung mga tatay natin? Bukod sa malaki sila, malaki boses nila. Alam niyo ba kung bakit nakakatakot silang magalit? Pinapalo yata, namamalo ate nasa likod. So, it's because dahil nag-aalala po sila para sa iyo. Di ba? Pag okay ka, pag may achievements ka, hindi sila masyadong kumikibo, hindi nila pinapakita yung tunay na nararamdaman nila kasi panatag sila na okay ka. Pero pag nakita nilang hindi ka okay, pasaway ka, nasa mali yung nilalakaran mo, nagagalit sila. Kasi nga, worried sila. Nag-aalala sila para sa'yo. Again, mahal tayo ng ating tatay. Ikaw ang kahinaan ng tatay mo. Kaya kung nahihirapan ka, doble at higit ang nararamdaman ng tatay mo. Kaya kahit hindi na tayo natutuwa sa pagdidisiplina ng ating tatay, naiinis tayo. Pero mahalaga po na igalang natin sila. Kahit inis na inis tayo sa kanila, kahit gusto na natin maglayas. Mahalaga po na igalang natin sila. Bakit? Kasi sabi po sa Ephesians 6 verse 1, honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Napakahalaga po na galangin sila kahit hindi maganda yung mga nasasabi o nagagawa nila sa atin. Hindi dahil para sa kanila yon, kundi para sa'yo. Sabi diyan sa verse, if you honor your father and mother, things will go well for you. Magiging maayos ka. Hindi po sinabi diyan sa verse na pag ginalang mo lang yung nanay mo, ay giginhawa ang buhay mo. Pero sinabi diyan, if you honor your mother and, ulitin po natin, and father. So kung deserve po ng nanay natin na i-celebrate sila, nagalangin sila, na i-honor sila, deserve din po yan ng ating mga tatay. Bakit? Kasi po, mabigat ang gampanin ng isang tatay. So kulang pa po yung mga pinakita kong katotohanan tungkol sa ating mga tatay. 3 lang po yon. Pero sa ipinakita ko pong iyon ay tandaan po natin, again, na mabigat po ang gampanin ng ating mga tatay. Hindi po madali. Kaya yung simpleng paghatid, pagsundo, pagbibigay ng baon, may kalakip na malaking responsibilidad po iyon. Napakalawak na salitang responsibilidad. Kaya mga anak, sa ating mga anak, sana ay maunawaan natin ang ginagawa ng ating mga tatay. Kahit di natin maintindihan, napakahalaga po na
somehow, unawain po natin sila kasi mabigat ang gampanin ng tatay. So the next verse po na ipapakita at babasahin natin ay para sa ating mga anak at sa ating mga tatay. So magsilbi po itong nawa, paalala para sa atin. In Ephesians 6 verse 4, sabi po dyan, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. In Tagalog, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So hindi na po siguro lingid sa atin kung kamusta ang generation ngayon. Yung mga anak natin, kakaiba na yan. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Di ba? Kaya kahit minsan, mapagalitan lang natin sila ng 2 sentence, magre-rebel din na yung mga anak natin. Kasi that's the generation today. Nakontra lang natin yung bagay na gusto nila, magagalit yan. Magtatanim ng sama ng loob yan. Sino dito nagtanim ng sama ng loob? Dahil hindi pinayagang gumala. See, yan ang generation ngayon. Minsan, sasabihin pa natin, hindi na ako mahal na magulang ko, hindi ako pinayagang gumala. Hindi ako pinayagang mag-boyfriend. Pwede ba? Ako? Joke lang. Alright. So, di ba, hindi lang po natin mapayagan yung anak natin. Pakiramdam ng mga anak natin, hinihigpitan natin sila. Sinusungitan natin sila. So, yan ang ilang mga bagay na ikagagalit ng ating mga anak. Pero again, sabi po dyan sa verse, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na dinidisiplina natin ang ating mga anak. Walang mali sa mga bagay na ginagawa po ninyo mga tatay. Simpleng pagtanggi, pagpapaalala sa kanila, wala pong mali dyan. Dahil nais ng Diyos na idisiplina po natin sila ayon sa Panginoon. So parents, mga tatay, mga ama, bakit hindi po natin subukang maging mahinahon kung may nais tayong itama sa ating mga anak? Bilang haligi ng tahanan, huwag po natin itong sirain. Dahil lang sa mga bagay na hindi nakapagsusunduan o hindi maayos na usapin. Again, kayo pong mga tatay ay haligi ng tahanan. Huwag na po natin itong hayaang masira. Bilang haligi ng tahanan, sa inyong mga ama, sana magsimula ang pagkakaroon ng matibay na relasyon ng isang pamilya. We are the head of the family. So kung nais po ninyo na malaman ang ilan pang mga bagay sa anak ninyo, kung may mga bagay kayong gustong alamin sa kanila, gusto niyo silang interviewin, gusto niyo silang ka-live talk, kaya chismisan, kausapin po natin siya ng masinsinan. Yung maayos ba? Yung hindi yung parang susumbatan kagad natin, yung mga anak natin. Kasi yan ang problema ngayon. Makita lang na may kasamang lalaki yung anak sa labas, susumbatan na, boyfriend mo yan? Boyfriend mo yan? So kausapin po natin sila ng mahinahon. So sa atin namang mga anak, syempre hindi lang tatay ang sesermonan ko, kayo ding mga anak. Tandaan natin na hindi lang antustusan ka ang responsibilidad ng magulang mo, ng tatay mo, kundi responsibilidad niya ang buong buhay mo. Tandaan po natin, our Father is protecting us. Pinoproteksyonan niya tayo. Kada minuto ng ating buhay. Nasang lugar ka, sino kasama mo, kahit kilala niya yung kasama mo, nag-aalala yan kung okay ka ba. Kuya ko nga, 25 years old na, pero nagtatanong pa din ng update yung tatay ko, nasan ka na? Pauwi ka na ba? Kasi nga, ang role ng ating tatay ay proteksyonan tayo. Kaya huwag tayong mairita sa kanila kung hinahanap nila tayo, ini-interview nila tayo, inaalam nila yung buhay na meron tayo. So madaming kwento tungkol sa ating mga tatay. At kulang po ang isang araw
para pag-usapan yung mga bagay na yon.